Kaya yun yung kahalagahan ng mga ganitong uri ng halaman kasi ito nababagay. Ito ay um, match na match sa ating katawan. May masama bang epekto to sa atin? Sa tingin ko wala. Wala. Kasi kaya nga sabi nung iba, wala daw side effect yung mga medicinal plant. Kasi paano magiging pagkain yan? Hindi ka sosobra dyan eh. Imposibleng makasobra. Imposibleng sumobra. Kaya nga yung mga gamot, kung napapansin nyo, bukod sa mga chemical na isinama sa gamot, kalimitan nanggaling sa mga halaman, sa mga puno. Hello mga pare-mare ko dyan. Gandang gabi. Good evening. Samahan niyo ako sa ilang minuto na kwentuhan. May maganda tayong topic, may maganda tayong pagkukwentuhan. Siyempre, kailangan habang nagkikipagkwentuhan, habang nag-uusap tayo, kailangan natin ng tea. Siyempre, gabi, ang pinakamagandang tsa na ikukonsume natin ngayon, mint. Para pagtulog natin, tunaw na yung kinain natin, madidetox na tayo. Anyway, nag-iinit lang ako ng tubig. Tapos, gagamitin natin to. Sanay na ako sa Cure. Ano yung pinagkaiba nung tsa na ginagamit natin ganito sa natural na herbs na ginagawa kong tsa o ginagawa kong tea? Wala, ito dried lang siya. Nasa tea bag. Ito, mainit na. Patayin natin yan. Tapos, sasali natin dyan. Nasa tea bag lang siya. Actually, tinuyo lang. Tinuyo lang na tsa, na dahon, tapos linagay sa tea bag. Wala itong, artificial na ingredients. Pure, pure leaves. At, may expiration siya, syempre, pagdating nung date na expired na siya, may mga amag na siya. Syempre hindi naman lifetime ang bawat pagkain, di ba? Kahit pa yung natural, yung natural, yung fresh na ginagamit ko, yung tinatanim ko, alam niyo naman na yan ang isa sa project ko ngayon, ang magtanim ng mga herbs. At ang purpose, siyempre, consume ng katawan namin, ako, pamilya, at yung mga kaibigan na gustong makatikim, bumisita dito sa aming tahanan. Yun naman yung purpose ko eh. Tapos alam niyo naman kung bakit lagi kong ibinablog yan. Shoot lang natin dito. Tapos lagyan natin ng mainit na tubig. Galing ko sakto yung tubig. Tapos hugutin natin. Pero hindi natin agad maiinom. Siyempre mainit. Anong kahalagahan ng mga tsa? Ng mga herbal, mga herbs? Una, may iba't iba, yung bawat herbs may iba't iba yan na target sa katawan natin. May iba't ibang supplement na purpose sa katawan natin. Siyempre hindi natin lahat alam yan. Sa panahon ngayon madali na. I-search mo lang sa internet,
itong halamang ito, ano ang mga medicinal benefits, ano yung mga benepisyo para sa ating kalusugan. Lalabas naman doon kung para saan yun, saan mainam na gamot itong isang halaman, saan makakatulong to, ano yung mga bitaminan to, ano yung mga... Basta pinag-usapan natin dito, yung benepisyo para sa kalusugan. Ano? Kailan mo ba dapat uminom ng mga ganitong bagay kapag may sakit ka na? O mas maganda yung preventive. Kasi hindi nakasanayan lang natin na tawagan yung mga herbs ay medicinal plant, halamang gamot. Nakasanayan lang natin yon. Ang katotohanan, nagpapalakas lang ito. Ano? Una-una, immune system ng bawat parte ng katawan natin. Ano? Vitamina at kung ano-ano pa. Kasi yan yung tunay na pagkain na sa Biblia naman yan na linikha ng Diyos ang pagkain, ang tubig, ang lahat na makakatulong sa pamumuhay ng tao. Bago sa kanya linikha ang tao, kinumpleto muna niya, di ba? Kaya yun yung kahalagahan ng mga ganitong uri ng halaman kasi ito nababagay. Ano, ito ay match na match sa ating katawan. May masama bang epekto to sa atin? Sa tingin ko wala. Ano, wala. Kasi kaya nga sabi nung iba, wala daw side effect yung mga medicinal plant. Ano? Kasi paano magiging pagkain yan? Hindi ka sosobra dyan eh. Imposibleng makasobra. Ano? Imposibleng sumobra. Kaya nga yung mga gamot, kung napapansin nyo, bukod sa mga chemical na isinama sa gamot, kalimitan nanggaling sa mga halaman, sa mga puno. Pero, ang daming mga ilinagay. Tandaan nyo yung vlog na sinabi ko sa inyo na yung pharmacist namin sa opisina, nakakwentuhan ko na, siyempre, kasama ko, sabi niya doon sa vitamins, yung vitamin C sample niya, napakaraming citrus. Napakaraming citrus ang katumbas ng isang kapsula ng vitamin C. Paano ka katulad isang tasa? Paano ako sosobra dito? Isang tasa lang to. Mahina. Kaya mahina magpagaling ang herbal kumpara sa mga synthetic. Kasi synthetic, agad-agad mararamdaman mo. Ang herbal, minsan, 2 linggo, 3 linggo, saka mo pa mararamdaman. Pero ang kagandahan naman sa herbal, tinatarget niya yung immune system, yung rini-repair niya. Yung mga nasira, mga parte ng natin, ng katawan natin. Rini-repair niya yung mga nagkaroon ng sakit. Para makarecover, para lumakas. Ang gamot, ang pagkakaintindi ko at nagiging karanasan natin lahat, tinatarget niya yung mga sintomas ng sakit na meron tayo. Pero, paulit-ulit na bumabalik. Dahil nga, sintomas lang. Pagkatapos ng gamutan, posible na bumalik yung sakit mo. Kasi, babalik yung sintomas. Sintomas lang yung tinatanggal niya. Ano ang kaibahan ng mga food supplement? Ito, isang uri ito ng food supplement eh. Pero ito namang tsa. Itong tsa, natural siya. Lang siya, tinibag lang siya. Ang pag-usapan natin yung food supplement na nasa market. Yung nini-network, mga food supplement. Ang kaibahan sa mga natural na katulad ng ganito, manufactured siya sa isang company, sa isang pagawaan. Hindi natin masasabi kasi katulad nung isang produkto na ginawang juice na siya. Di ko maintindihan sa ingredients kung may isinama na siyang ibang, may chemical ba siya o ano. Yun yung nakakapag-alala. Yun yung kaibahan. Ang isa pa,
Halimbawa, katulad isang produkto, natatandaan ko is na-attendan ko din ng meeting to ha, ng seminar. Pinorm siya as a, parang candy. Candy talaga. Ang ibig sabihin ko, hindi na siya pure na halaman. Merong mga sangkap na artificial. Pangatlo, maraming fake na lumalabas. Kasi in the market, negosyo yan, mabenta, maraming fake ang lumalabas. Kaya ako, mas gusto ko sa natural, sa tunay na halaman. Walang pinagkaiba yan sa mga sumisikat na mga wellness hub. Wala akong pinapangalanan, pero syempre, umaga tanghali hapon mo kakainin yan lang. Hindi ako sumubok. Kasi natatakot ako. Mas prefer pa rin sa akin yung natural, tapos kakain ako ng natural din na prutas at gulay. At yung kinasanayan natin pagkain, andyan yan, kinasanayan ng katawan natin yan. Kumakain tayo yan, at ginagamitan na lang natin ng mga ganitong bagay para ma-cleansing tayo. Dun tayo gumagalaw sa ganung pamamaraan. Kailan ka gagawa ng para sa ating kalusugan? Kailan ka gagastos? Sabi ng iba, gastos lang yan. Sa bagay, lahat naman may gastos. Katulad ko, gumamit ako ng tsa. Binili ko to. Gumastos ako. Ngayon, nakita nyo, meron ako mga garden na ginagawa, inaayos, at sana makabuhay nga ako. Pero kung hindi ako makabuhay doon sa mga seeds na binili ko, maghahanap ako ng cutting. Cutting naman yung susubukan ko. At least, sabi nga ng iba, medyo mas madali na buhayin kung cutting kumpara sa seeds. Try natin. Try ko muna itong binili ko na mga seeds. Hindi ko pa lang sa matanim ngayon. Piniprepare ko pa yung taniman. Tapos nga, meron akong 1 week training na a-attendan sa Quezon City. Yun nga, kailan tayo gagastos? Sabi nga, may gastos. Siyempre, may gastos ito. May gastos yung pananim. Yun lang naman, napakasimple. Napakaliit na gastos no. Kumpara sa gastos kapag may sakit ka na, bibili ka ng gamot, hospital ka, pupunta ka sa doktor. Laking gastos niya. Tapos, hindi ka gumaling-galing. Ngayon, pupunta ka sa isang kaibigan mo na may kamag-anak o may kakilalang gumaling, tatanungin mo ngayon kung ano yung ginawa niya, sasabihin, food supplement. Andun na tayo sa food supplement. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maganda food supplement. Kaso, merong nakakatakot sa food supplement. Yun na nga yung baka fake, tapos yung baka may artificial na kahalo. Bakit hindi na lang natin sabihin na para sure tayong wala artificial, magtanim ka?